Okay, class. I will teach you today by footing on pile caps. Another topic na naman. Ano ba ang bakit, 'di ba? Yung tinuro ko sa inyo, footings on soil. Bakit meron tayong footings on pile caps? Ano bang purpose ng pile caps? Sinong nag-imbento niyan? Bakit? Para saan? Ito yung pile caps natin, by the way. Ito siya. Ang pile caps ay sobrang haba yan. Ito siya. Ito, mga pile caps. Top view to, top view. Ang pile caps ay sobrang haba. So, ito yung footing mo. Itong pile caps, ang haba-haba-haba, no? Ganyan kahaba-haba, sobrang haba as in. Kasi, ito muna. Ang purpose ng footing ay para hindi lulubog ang bahay mo. Yan ang isang major purpose niya. Kasi kung nagpatayo ka ng bahay mo na walang footing, pwedeng magsisink yan, malulubog. Or kung umulan, na-flood ang bahay mo, maging Noah's Ark ang bahay mo, lilipat na siya sa kabilang location. Kaya kailangan mo ng footing. At saka, pwedeng mag-sink kasi may mga sinking soil. Ito kasi, for example, bakit nga may sinking soil? Ang main purpose ng pile caps ay para hindi lulubog ang bahay mo. Kung cohesionless ang soil mo, ibig sabihin hindi madikit, hindi malagkit ang soil. Hindi tulad sa clay, loam, mga ganun. Kaya kung ang bahay mo ay nakatayo lang sa, sabi ng geotechnical engineer mo ay nakatayo lang siya sa clay or loam soil, okay lang kahit na regular footing lang. Okay na yung soil, kaya na nang buhatin ang bahay mo kahit mag-earthquake, parehas pa rin, steady, horizontal pa rin, naka-balance pa rin ang bahay mo. Pero pag nagpatayo ka sa beach, buhangin, cohesionless, kasi may mga klaseng buhangin na kung nag-earthquake para na siyang liquid. May mga ganoon, may mga cases na ganoon, lumulubog ang bahay dyan, kakainin ng buhangin ang bahay mo pag nag-earthquake, nag-shake ng bug na pa right left, lulubog ang bahay mo, kakainin ng soil na buhangin, cohesionless kasi. Kaya kung ganon ang paraan, ay kung ganon ang situation mo, ang gagawin ng engineer, lagyan nila ng pile caps yan hanggang abutin niya ang bedrock sa pinakailalim at doon siya papatong ang talagang structure mo or bahay mo. Doon siya nakapatong para kahit na mag-earthquake man, right left, hindi pa rin lulubog ang bahay mo kasi sa bato siya nakapatong. Ibig sabihin, tinuturing natin na ang buhangin na nakapatungan ng bahay mo ay walang kwenta, wala siyang binibigyan ng support. Kaya wala tayong uniformly distributed load, hindi tulad sa footing on soil. Kaya nakita niyo dito, may nakita ba kayong uniformly distributed load na soil bearing pressure? Wala tayong pressure na rectangle na nakalagay tulad ng naituro ko sa isolated footing on soil, di ba? Kaya wala tayong QU. Wala tayong QU na soil bearing pressure. Ang tawag kasi dito soil bearing pressure. Kunti ang meron tayo ay RU. So, by concept, meron tayong 9 na pile caps at tigtatatlo sa per side, di ba? Tigtatatlo sila. Ito yung top view ng footing on pile caps natin. Kaya kung ang mata natin ay nandito, tapos titignan natin ang front view, ito siya ang front view. Meron tayong tatlong RU kada linya. Kasi magkaka-align ito, tatlo. Ganyan. And kitang-kita mo naman na free, anong tawag dito? Technical term? Free floating, parang free floating body. Free body diagram. I mean, ito ay isang body na wala siyang kinakapitan, forces lang ang nandito, ang present. So kung para ma-dictate natin na hindi gumagalaw ang
body na footing na to, kailangan natin na summation forces vertical is equals to 0. Kasi balanse, ibig sabihin hindi siya gumagalaw. So, lahat ng upward forces, positive. Lahat ng downward forces, negative. This is from statics of rigid bodies, so I should not explain it. Kaya ito, PU ay RU ay positive. Tatlo, 9 RU minus PU is equals to 0. Yan. Tapos, it will come to pass na kung i-transpose mo yung PU sa kabila, maging ganito na yung equation niya. 9 RU is equals to PU. Kaya, kunin mo muna yung PU, di ba? Yung ultimate load ay nafa-factor yan. From the term P, naging PU. Kung i-multiply mo ang P, lagyan mo ng factor ang P, maging PU ang symbol. Since NSCP 2001 ang ginagamit ni Gilisania, ito sa problem na to, 1.4 times dead load plus 1.7 times live load. Ito na lang. Tas 2,850 ang nakuha niya. And then, summation forces vertical sa free body diagram na to, maging 2,850, naging 3,167 per pile cap ang sinusupport pala ng, ang isang pile cap nagsusupport siya ng 316.67 sa galing sa PU natin. Kasi 2,850 divided by 9, ito na per each. So ito 316.67, 316.67 hanggang blah 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 blah. So parehas. So dito sa footing on pile caps natin, hindi na tayo nagsosolve ng soil bearing pressure kasi nga wala na tayong soil, or tinuturing natin na walang ambag ang soil kasi cohesionless. Okay? Kaya nag-rely lang tayo solely from pile caps. Kaya same, next ay kukunin muna after mo nakuha ang reactions na RU, kukunin muna ang effective depth by wide beam shear and punching shear. Ang sinabi ko noon ay ang wide beam shear, one-way shear ang isang tawag dyan. Tapos sa punching shear, two-way shear din ang isang tawag dyan. May kanya-kanyang formula ang VC, di ba? Alam naman natin ang di ba same to sa sa footing on soil. Same procedure ang footing on pile caps at footing on soil. Ang pagkaiba lang kasi wala nang soil bearing pressure itong on pile caps. Kaya ito isosolve, kailangan mong isolve ang effective depth by wide beam shear and punching shear. And ang VC or shear strength provided by concrete, kasi from the letter C that is concrete, from the letter U that is ultimate, no? Ito ang gagamitin nating VC para sa wide beam shear. Sa punching shear, ito normally ito ang mga ginagamit natin pag itong column ay nasa center. Tapos ito perfectly normally square, no? Ito sa wide beam shear, familiar kayo sa tinuro ko sa shear in beams, sa stirrups, parehas ito yung simplified calculation na walang actual force. Ito yung kadalasan ginagamit natin sa beam, pati rin ito sa footing. Sa footing kasi wala siyang stirrup, kaya ito na lang gamitin mo lagi. Dito naman sa punching shear, 1/3 naman. Kasi ito ay sabi ni NSCP na ibang formula na to, 1/3 na siya kasi iba naman ang case ng punching. Ito yung punching, tapos ito naman si ay column pala yun, no? Ito si wide beam shear. Ito si punching shear. I-explain ko ulit. So, sa wide beam shear muna tayo mag-focus. Kukunin natin si effective depth kay wide beam shear. Tapos, after that, kukunin natin si effective depth ng punching shear. Kumpara natin anong mas malaki sa kanilang value. Kasi, the thicker the footing, the stronger it is, di ba? Kailangan natin maging malakas ang footing natin. Kaya, dapat yung mas makapal ang piliin natin. Dito sa wide beam shear, ay mode of failure lang to, di ba? Sinabi ko na mode of failure. Kaya kung magtataka kayo, ibig sabihin parehas pala ang possible failure ng footing on soil at saka footing on pile caps.
na itong footing na to ay kung tinulak masyado ng column ay mai-slice, tataas yung itong wide beam shear, itong block na to, tataas, na-slice dito. Tapos sa punching shear naman ay kung pinilit ng column na pinush ang gitna, alam mong mangyari, babagsak siya, tapos may kasama pa siyang natitirang remnant ng nabutasan siya. Nabutasan yung footing sa gitna. Ganon ang mangyari sa mode of failure. Kaya dito sa footing on pile caps, parehas siya sa footing on soil. Talagang pinagkaiba lang nila is dito kasi sa free body diagram. Bali dito, para sa wide beam shear, ito nang kunin natin. Since square to, pwede pang dito siya mag-fail. Pwede pang dito pa siya mag-fail. Or pwede dito kasi square siya eh. Pero pag rectangle, ang pinakamahaba ang kadalasan mag-fail. Ito, for example, rectangle. Ito, since mas mahaba ang horizontal side, dito siya mag-fail. Most probably. Kaya ito ang i-slice mo. Hindi na dito sa horizontal, syempre, kasi ang liit, ang short naman yan. Malayo sa bitukang mag-fail yan. At saka, di ba, yung tinuro ko sa shear in beams, na ang location ng slice ng wide beam shear natin, ito yung slice ng wide beam shear, from the face of the column, ang distance na daw na yan ay the effective depth of the footing. So kung meron tayong effective depth, ito yung steel bar mo. Ang effective depth niyan ay from the top fiber ng footing pababa sa centroid ng steel bar. Equal daw yung effective depth sa location na from the face of the column to the location kung saan mai-slice ang wide beam shear. Yan ang D. Memorize nyo yan. Dito naman sa punching shear ay hindi na D, kundi ito yung mai-slice yung square kasi punch siya, two-way shear. Ang mangyayari dyan ay D half naman siya from the face of the column to the slice area. Ito din parehas, D half din. Kahit na rectangular man yan, mas mahaba yung, let's say, mas mahabang vertical, parehas, D half pa rin, D half, D half, D half. Hindi magbabago, memorize na lang yan. So dito, balik tayo sa wide beam shear. Titingnan mo yung front view. Ito yung mata mo. Titignan mo ulit ang front view. Tatanggalin mo tong black. I-isolate mo siya sa beam para i-analyze mo. Tatanggalin mo siya. Ito na yung footing. And then, imbis na ilagay mo ay soil bearing pressure, hindi na. Ang resistant lang na nagbubuhat sa wide beam shear block ito ay itong tatlong pile caps. So, mayroon tayong pile caps dito na walang hanggan, diba? Kaya, lalagyan ko na lang yan ng 3RU. 3RU na lang yan. At, syempre, kung mayroong pataas na force, dapat mayroon tayong pababa para hindi siya gagalaw. Ang pababa na force na yun ay yung shear natin. Dito yung shear natin. Itong ini-slice ng area, which is tinatawag na ultimate shear, VU. Dalawa lang ang nag-a-up dyan. Wala tayong ibang force na nakapatong. VU lang ang nag-a-up na shear or force. Tapos kina-counter ni 3RU. Siya ang nag-susupport para hindi siya gagalaw. Gets? And from that concept, di ba? Mangyari sa iyo ay ito na, VU is equals to 3RU kasi di ba? Sabi ko nga kanina na VU tapos yung pataas 3RU.
para hindi gagalaw si beam, si footing pala, isa-summation force sa vertical mo. Kaya magiging VU is equals to 3RU. Easy. So ito na siya, VU is equals to 3RU. Since nakuha na natin si RU galing sa taas, substitute mo lang dito para makuha na si VU. Ito na si VU. Ano na mangyayari? I-erase ko lang to. Ano nang mangyayari since nakuha na natin si VU? By cutting this section, isolating it from the body, nakuha na natin si VU. Tapos, kunin na natin si VC kasi yung popular na VU is equals to VN. Diba? Sa beam natin, strength design method ay MU pag moment is equals to VMN, yung capacity. Pero pag dito naman sa shear, VU is equals to VBN. Ang VN ay VC plus shear na pinoprovide ng stirrups kung mayroong stirrups. Pero since walang stirrups ang footing, hindi daw kailangan lagyan. VC lang ang existent. Kaya dito sa footing, VC ay equal to VN na lang. Kaya ito na siya, VU is equals to VBC. Ang VC natin, makukuha natin sa sinabi ko kanina formula, ito yung typical na simplified calculation. Wala nang iba. Sa footing kadalasan ito nang gagamitin kasi wala tayong actual load sa footing. Kaya ito lang gagamitin natin. Wala nang iba. So solve mo yan. Meron na tayong FC. Meron na tayong lahat. Makukuha mo na si VC pero wala tayong D pala. Kaya maiiwan si D dyan. So ayun na, makukuha na natin si D. Diba, meron na tayong VU, si VU 950, si VC, makukuha natin sa formula na to. Pero equation na makukuha natin kasi wala tayong value ng D. Kaya maiiwan si D. Pero basta equal mo lang silang dalawa. Magkaroon na tayo ng ganitong equation. Tapos, alam mo na kung paano i-solve. Ito na yung D. And, puntahan mo na si punching shear. Ang gagamitin mong formula kay punching shear, ito naman. Imbis na 1/6 ang gagamitin mo, 1/3 na lang para kay punching shear. And imbis na BW, ito yung BW pala. Yung length ng na-slice. 3 meter ang length na slice. At dito naman sa punching shear, square kasi ang na-slice. Perimeter to. Di ba yung na-slice ito? 400 plus D. Kasi, di ba, D half ang ito, tapos D half ito. D half plus D half is equals to D. At 400 ang width naman ng column. So, 400 plus D half plus D half, 400 plus D na lang yan. Ay, 400 plus D plus 400 plus D plus 400 plus D plus 400 plus D. 4 times 400 plus D na lang ang perimeter. Kaya ito siya, 4 times 400 plus D. Kaya, ito na lang yung BO mo, sinubstitute na ni Jelisa ni agad. And then, ang 1/3 mo, ito ang difference lang sa formula ni wide beam shear kumpara kay punching shear. Ang FC meron na, ang D meron, ay, D wala pala. So, magiging equation pa rin ang VC mo. I-substitute mo na lang, di ba? Kasi VU is equals to VBC. Substitute mo na lang. Since si VU, ay bago mo pala i-substitute si VU, kunin mo. Ito si VU, nakuha na niya. Bakit 8RU? Paano niya nakuha yan? Ito kasi siya, guys. Dati 9 ang pile caps natin. Kaso kasi, nung pinunch mo siya, natanggalan ng isang pile caps. Naiwan ang 9. Di ba ang VU ay dito, ikakat mo. Tawag mo niyan. Ang VU, ikakat mo. Ito yung footing. Naputasan yung gitna. Naputasan ang gitna. Chung. Tapos, so bumagsak ang sa sobrang bigat na napunta na sa baba ang column na may natirang footing na puti. At ang tinatawag na to ay ito yung sinasabi ko, 400 plus D. Diba? 400 plus D.
And ang naiwan na to, itong naiwan na part, meron tayong VU na nag-slice. Siya ang dahilan bakit nag-slice. Siya ang salarin. Para hindi siya gagalaw, kailangan may pa-upward din na force para may mag-counter, para balanse. Hindi siya gagalaw. Ang mag-upward, no? Since may VU, dapat meron tayo magsusupport na. Ano magsusupport? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 na pile caps na magsusupport para hindi gagalaw to. Ay meron tayong dito, another pile cap, meron dito pa din dito sa gitna. Kasi ito sa gitna. Yung sa gilid naman, sa right ito, tatlo sila, tapos tatlo din sa left side. Kaya kung sa summation forces, vertical mo yan, kasi dito 3 RU, dito sa gitna 2 RU, dito sa right side 3 RU. Kung sa summation force, vertical mo yan, 3 plus 2 plus 3 is 8. So VU is equals to 8 RU, or VU, 8 RU minus VU is equals to 0. I-transpose mo si VU sa kabila, maging VU is equals to 8 RU. Ang pinapakomplikado ko lang. Basta ganun yun. Simple as that. Simple as summation forces vertical. Pinaparepeat ko lang kasi lagi yung summation forces kasi marami palang hindi pa alam yan. So, ito siya. 8 RU. Since si VU ay hindi natin alam, pero si RU kasi, ang isang piece ng pile cap ay may 316.67 kN na nabanggit ko nung una na ito, nakuha natin. I-multiply mo by 8, ito na yung so, value ng VU. So, VU is equals to VC. Makukuha mo na si i-substitute mo na, diba? Tingnan mo. Ito na si VU, ito na si VC na equation. Magiging quadratic ang D mo, makuha mo na siya. Ngayong class, pipili na tayo anong kukunin natin na effective depth, kasi dalawa ang kinuha nating effective depth, galing wide beam shear tapos galing punching shear. Siyempre piliin natin ang mas malaking value, si punching shear kasi 469, 408 kasi sa isa. And so, mas makapal ang footing natin kasi mas malalim ang effective depth natin. And i-round, gawin natin practical ang value ng effective depth, gawin natin 470. Hindi na 469.4 kasi sa totoong buhay, paano mo ilalagay ang 469.4? Gawin mo lang round up para mas safe. Basta wag mong i-round down kasi babawasan mo yan. Binabawasan mo yan ng numbers. Hindi ninipis ang footing mo kung binabawasan mo. I-round up na lang para kakapalan mo pa, para mas malakas pa. Ito na siya. Imbis na ito na siya. Ngayon, since ito nang napili mo effective depth mo, ito na din gamitin mo pagkuha ng number of steel bars. Kaya ito siya, tinan mo, napunta siya dito, 470 oh. After ng wide beam shear punching shear, main bars na. Ito na yung kukunin mo na ilang number of rebars. Huwag kang ma-overwhelm na ang daming info. Simple lang yan. Kinuha lang natin yung effective depth. Ngayon, kukunin na natin ang rebars. Diba sa formula ni rebars, ito yung formula ni rebars ito gamitin mo. Pero kasi yung MU kasi, kinukuha lang yan sa footing mismo. Ang pagkuha ng MU sa footing ay mag-i-slice ka lang din. Parang si wide beam shear, oh. Si wide beam shear kasi meron tayong effective depth. Si wide beam shear pala kasi hindi ko nasabi, no? Ay effective depth kasi meron tayong kung nag-shear siya, magka-crack yan ng diagonal na meron tayong specific angle. At ang tinatawag ang horizontal distance yan ay effective depth. Pero dito kasi sa main bars, wala nang ganyan-ganyan kasi walang failure dyan. Sabi daw nila ay pinakamahina daw ang footing sa moment sa face of the column mismo. Kung let's say nag-moment siya, nag-rotate, no, dito kadalasan daw na dadali sa moment. Ito pinaka-sensitive niya. Kaya kukunin mo na lang daw ang buong ito.
from the face of the column until the end. Ito na daw ang gagamitin mong distance. Ang measurement niyan galing sa 3 meter dati at ang column natin ay 400. Edi 3,000 mm na 3 meter minus 400 mm divided by 2 is 1.3. Diba? Ito na 1.3. I-isolate mo na rin yan. Kunin mo siya as a specimen. I-isolate mo na lang siya. At imbis na uniformly distributed load tulad nung isolated footing on soil, wala tayong kasing soil eh. Walang ambag ang soil dito sa cohesionless soil. Kaya si pile na lang mag-resist daw. Tapos, ito si pile. Meron tayong tatlong, dito, di ba ito yung face of the column natin? Ito yung kinuha natin na specimen. May tatlo tayong pile caps dyan. Kaya iisa siya, pile caps. 3 RU siya. Kasi tatlo. And after na natin na nakuha ito na drawing natin si free body diagram. Meron tayong VU syempre. Kaso hindi na natin i-consider si VU dyan. Wala nang kwenta yan. Si MU kasi tayo eh. Ibig sabihin, meron tayong resistant dyan na MU sa cut. Para i-resist niya ang pag-akyat. Let's say ito yung point natin. Ito magro-rotate siya. RU, mag-rotate siya. Pag ganyan, around this point, mag-rotate. Para ma-resist siya, kailangan natin may counteractive na rotation na pabaliktad, na pag ganyan naman. Kaya maglaban sila, steady na ang beam natin. Balance, hindi na siya gumagalaw. Ito na siya. Ang distance nitong RU ay kukunin mo. Ito, 0.8 daw ang distance niya. 0.8 daw ang distance. Kaya at this point, ito 3RU times 0.8. Ito na daw yung, di ba, summation moment na lang yan, hindi yung summation forces ang gamitin mo. Summation moment at this point. Kaya MU as positive, na clockwise positive, i-minus mo siya kahit 3RU, tapos yung moment arm niya na 0.8. Moment arm equals to 0. Kaya, since ganyan, tingnan mo, naging ganito na siya after mo na summation moment. After this, since meron tayong value ng RU na 316.67, makukuha na natin si MU ng buo. Si MU na yan, gagamitin mo na yan sa formula ni, ito yung dinerive ng libro niyo, dinerive ni Gilisania to. Yung formula na to na pinakasikat na formula sa rectangular shape lang na phi RU BD squared. Since wala tayong meron na pala tayong P. Meron tayong MU kasi phi meron 0.9. Tapos si RU wala, si B meron. Yung B natin ay yung ito mismo. Itong 3 meter kasi kung titingnan mo itong na-slice kasi kung titingnan mo ang mata mo nandito tapos tingnan mo pa ganyan, syempre ang makikita mo ay 3 meters. 3 meters ang B kung saan yung cut. 3 meters yung B, multiply mo sa effective depth na nakuha natin na 470, substitute mo si 470 doon. In terms of millimeters lahat, very careful ka dapat sa units dito. 3,000 imbis na 3 meter, 3,000 millimeters. 470 mm yan, kaya 470 mm to. Dapat mm lahat or MPa lahat nandito. Paglabanin mo sila lahat, ma-isolate si RU 1.274 MPa kasi mm to. Itong 760 imbes na kilonewton meter naging newton millimeter kasi na-multiply siya sa 10 raised to 6. Hindi ko na-explain kung paano, bakit 10 raised to 6. Alam niyo ng conversion, kNm to newton millimeters. Ito na si RU. Kukunin, since si RU nagagamit lang yan sa either itong formula ng MU or formula ng rho. Diba itong mahabang formula ng rho nyo
na kung saan nakikita ko lagi kayong miscalculate dito kahit na tama yung solution yung lagi kayong miscalculate dito. I don't know why. Ito, isa-substitute mo na si RU dito. And then, ayun, meron na tayong FC, FY, FC. Makukuha mo na si rho. Ito na si rho. Ang rho, para saan ba kasi ang rho? Bakit kinocompute? Para makuha, kasi ang rho kasi ay equals to AS over BD. Ito siya, AS is equals to rho BD. Since may AS, makukuha natin ang area ng steel bar. At kung makuha natin si area ng steel bar, makukuha natin kung ilan ang number of steel bar. Diba? Ito, rho. Ikukumpara muna natin, since after natin makuha si rho, kumpara na natin yan sa rho mean. Atin na si rho mean. Si rho mean natin 1.4 over FY, or kaya ay yung isang rho mean natin ay 0.25 times square root FC over FY. Lagi kasi maliit yun eh. Nakabase kasi yan sa nakalimutan ko na. Nakabase kasi kung kailan mo gamitin. Pero para sa akin, gamitin mo na lang yung dalawa. I-solve mo din yung rho mean na isa. Kung ayaw mong nagme-memorize pa ng another, basta 0 or 1/4 or 0.25. 0.25 FC over FY. Tapos makita mo, mas maliit pala to kaysa kay itong formula. 0.0037 is greater than 0. Kung kinumpara mo si mean at si actual, mas mataas pala si rho mean. Kaya ang gagamitin mong rho ay yung rho mean. 0.0037, ito na. Kasi mas malaki. Hindi pa kasi dapat tayo bababa sa minimum. Since ang actual ay mas mababa kaysa ka minimum, piliin na lang natin si minimum. Ito na si minimum. Paano si maximum, sir? Bakit wala tayong maximum? Okay, now, after mo nakuha yung area ng steel bar mo, kasi meron ka ng rho, syempre meron tayong rho, meron tayong B, meron tayong D, makukuha mo na si AS. Ito na si area ng steel bar. And then, i-divide mo ang itong total area kasi ito ng steel bar. I-divide mo siya sa area ng isang steel bar para makuha mo yung number of pieces. Madali siya, di ba? So, ito steel bar ng main bars. Itong area at AS na to, ang tinutukoy niya ay itong na-slice na area. Kung ito, mata mo nakatitig doon, kung ito, tinignan mo, ito, harap. Ito kasi siya, i-isolate mo yan. Ito yung nakita mo na 3 meters. Ito yung steel bar mo, ilalagay mo dito, tuldok-tuldok siya. Kaya kung ito, ini-slice mo yan, ang kinoconsider mong steel bars ay yung perpendicular sa slice. Ito siya, steel bar, 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 steel bar. Perpendicular siya sa slice. Ito yung slice, perpendicular siya dyan. Kaya ang area na tinutukoy niya ay yung mga tuldok-tuldok-tuldok dyan. Tuldok-tuldok kasi kinat ko, naging tuldok-tuldok na. So ito yung, bilangin mo lahat ang steel bar. Ito na daw yung total area nila. I-divide mo yan sa area ng isang steel bar. Makukuha mo na kung ilan sila. Ito na yung ilan, number of steel bar. Pabayaan mo muna si development neck. Basta, kukunin mo muna si number of steel bar. Since square tayo, sabi niya dyan, on both sides. At saka common sense, bakit mo pa gagamitin ng 10.6 number? Gusto mo bang i-round down na maging 10? Hindi. 11 para mas safe na yun. Kasi kung binawasan mo yan, palpak, wasak na yung mag-fail. Let's say, ma-fail na ang footing mo. Kaya kailangan mo round up para mas matigas pa. 11 bars on both sides. Kaya since square footing nga, sabi ko, huwag mo nang i-compute pa ang steel bar sa other side. Yes, ilagay mo na lang, is equal mo na lang sila kasi square naman. Kung rectangular, saka mo lang i-measure yung kabilang side kasi iba yung length ng kabila eh. Kaya lang, pwede nyo nang i-drawing yung steel bar ng top view, ganito. Pwede nyo pang i-3D kung gusto. 3D tulad nito. Ayun lang.
Ito lang yung pile ups. Correction pala guys, bago kayo mag-exit, huwag niyo nang i-follow yung simplified reinforced concrete design kasi si Jilisan niya din ang author dun kaso nagkokontra ang tinuturo niya. Ang ginagamit niya, iba ang ginagamit ng effective depths sa simplified, pero dito, basta ang nakuha niyo yung effective depths, yun na din gamitin yung effective depths sa pagkuha ng main bars. Yun lang, period. Kung anong nakuha ng effective depth, yun na. Huwag niyo na yung baguhin. Kasi sa simplified reinforced concrete ni Jilisan niya, binabago niya eh. Dito, huwag niyo yung baguhin. Yun na yung pinaka-logical